Bawat isa, sabi nga po natin, good evening. Okay, kumustahin natin. Sabi natin, kumusta ka na, kapatid? Sige, palapakan natin ang Panginoon. Parang ang iba din nagpa-participate. Okay, titig natin, isa pa. Sabihin mo sa katabi mo, kumusta ka na, kapatid? Hallelujah. So, kailangan, nagbabatian tayo. Nakabukas na lahat ng aircon, mainit pa rin. Pero God is good. Huwag kayo mag-alala dahil ang mga hindi naglilingkod kay Lord, mas mainit ang kanilang pupuntahan. Amen? Okay mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan this evening ay holding on to God's plan He has for you. But God is still good sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo muli, hello blessed. At sabi mo, hello favored. Pumalakpak na po mga matatagumpay. Amen? So, hindi na po natin tatanungin ang bawat isa kung may mga kanya-kanya tayong pinagdadaanan, may mga problema tayo. Of course, mayroon po tayo lahat pinagdadaanan, mga kapatid. So, praise God. Bago ang lahat, review natin ang ating mga tinalakay. We tackled already the 10 topics, pero part 11, inaral po natin mga kapatid the impact of God-serving family. Mahalaga, naglilingkod tayo pamilya sa Panginoon dahil may impact ang bawat pamilya na naglilingkod sa Diyos. Then part 12, essential virtues in the midst of the storm. Pag mayroong bagyo tayong pinagdadaanan, ano ba ang dapat na mga characteristics ang tataglayin natin so that tayo ay hindi give up. In part 13, marks that we truly love the Lord. Ang palatandaan na tayo ay tunay na nagmamahal po sa Diyos. At inaral na ang mga nagmamahal kay Lord, laging may oras sa Panginoon. You cannot love and at the same time you don't have time. Pag nagmahal ka, tiyak na dapat mayroong oras. Sabi mo nga, ulit sa katabi mo, time for the Lord. So, despite of our busyness, tayo po ay may panahon sa Panginoon. Last Sunday, tinalakay po natin mga kapatid ang be considerate to one another. Napakahalaga ho na marunong tayo magpasalang-alang sa bawat isa sa ating kapwa. So, considerate person, 5 remarkable traits. So, ano daw po yun? Considerate person is a concerned person. Yung laging inaalala ka. And then, caring person, siya po ay mapag-alaga. And then, compassionate person, mapagmahal. And cooperative person, siya po ay tumutulong, marunong tumulong. And then last is charitable person, yung marunong gumawa or magbigay, mga kapatid, sa kanyang kapwa. So, and I hope so na tayo po lahat ay considerate. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, considerate. Yung hindi mo na iniisip yung pangsariling kapakanan. Ang iniisip ay ang kapakanan ng kanyang kapwa. Yan po ang pagiging considerate. Kasi nowadays, ang daming mga tao, mga makasarili na. They think of themselves. They don't care the welfare of others. Palagpagan natin ang Lord. So, karami-rami na tayo ng talakay. At ngayon, nasa part 15 na po tayo. Again, holding on to God's plan He has for you. May plano ho ang Diyos sa ating mga buhay at dapat po natin panghawakan. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, plano. Do you believe me na may plano ang Diyos sa bawat isa? So basa po tayo, Isaiah 14:24, sabi niya, ang Panginoon ng mga hukbo ay sumumpa na nagsabi, tunay na kung ano ang iniisip o pinaplano ko, gayon ang mangyayari, at kung ano ang aking pinanukala, gayong mananayo. Sa English, sabi po doon mga kapatid sa CEV, the Lord all-powerful has made this promise. Everything I have planned will happen just as I said. So grabe ang salita ng Panginoon. Kung ano ang kanyang plinano sa mga tao, sa iyo, sa akin, sa bawat isa sa atin, sabi ng Bible, ganyan
mangyayari sa atin. Amen? Palapakan nga po natin ang Panginoon. May na-bless pala po doon sa virtues, mga kapatid, yung in the midst of the storm. Na pag sinabi ng Lord na makakatawid tayo, panghawakan natin kasi makakatawid talaga tayo no matter what, no matter how, mga kapatid. So, again, sabi ni Jesus, sabi ng Panginoon, hallelujah, everything I have planned will happen just as I said. Kaya may problema ka man, it doesn't affect sa plano ng Diyos sa buhay natin. Kung ikaw man ay may mga pagsubok na pinagdadaanan, it doesn't change the plan of God sa buhay po natin. Hindi ibig sabihin na pag may mga problema tayo, hindi na mangyayari ang plano ng Diyos. So again, sabi ng Lord, ano man ang plinano niya sa iyo, sa akin, sa bawat isa sa atin, iyon ang mangyayari. Okay, pagpatuloy po natin mga kapatid, how we will know the plans of God. Yan ang maganda kasi para bang ang mga tao na misinterpret, sabi ng iba, pinayagan ng Diyos kaya nagkasakit ka, pinahintulutan ng Diyos kaya nagkaroon ka ng problema. So church, we have to know what are the plans of God sa buhay natin. Dapat ma-distinguish natin kung plano nga ba ng Diyos ang nangyayari sa buhay natin o hindi plano ng Diyos ang nangyayari sa atin. Kasi hindi lahat ng nangyayari sa iyo ay ginusto ng Diyos. May mga nangyayari sa atin is because we want to. Nung ako po ay nagtuturo sa Bible School, iba-ibang mga estudyante ang aking tinuturuan, they came up ng isang tanong, sabi niya, Pastor, why Christian suffer? Yan ang magandang tanong. Bakit daw ang mga Kristiyano naghihirap? Alam niyo po ang sagot ko? Because they want to. Simple na. Ginusto mo yan. Halaga, kung nagsasuffer ka, wala kayong makain, kasi nag-asawa ka, nagpatugan na asawa. Pag mo sabihin na ang Diyos ang may gusto, ikaw may gusto niyan. O nakapag-asawa ka na ng bubugbog, pinapanchimbag ka. So, huwag mo sabihin na si Lord ang may gusto niyan. Ikaw ang may gusto niyan. So, may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi kagustuhan ni Lord na ginusto natin. Following ba, mga kapatid? So, ang sabi ko, kailangan natin malaman kung paano natin makikilala ang plano ng Diyos o hindi plano ng Diyos sa ating buhay. Isa pang talata, mga kapatid. Sabi ng Isaiah 46:10, Good News Bible, From the beginning, I predicted the outcome. Long ago, I foretold what would happen. I said that my plans would never fail, that I would do everything I intended to do. Grabe ang sinabi ng Diyos, mga kapatid. Mula pa ng pasimula, sinasabi na ng Diyos ang mangyayari sa wakas. At ang sabi ng Bible, kung ano ang kanyang dineclare, kung ano ang kanyang sinabi, yon ang kanyang papangyarihin. Kaya mga kapatid, tingin kayo sa amin, wala ka pa sa mundong ito, alam ka na ng Panginoon. Nakita ka na ng Panginoon. At alam niya ang mangyayari. Kaya ang Diyos ay nagplaplano at again, kung ano ang kanyang plinano will never fail. Hindi ka mabibigo sa plano po ng Diyos at that would do everything I intended to do. Hallelujah. Palapakan po natin ang Diyos. Praise God. Sabi mo nga sa katabi mo, God has a plan for you. Agree ba kayo doon? May plano ang Diyos sa ating buhay. So tingnan po natin ang Jeremiah 29:11. This verse, hindi talaga pertain yan sa atin. It is pertain para sa mga chosen people of God, the Israelites people. Pero ang Diyos nila, Diyos din natin, na kung paano nagplano ang Diyos sa mga Israelites, pwede rin siya magplano sa atin na mananampalataya. Tama ba? O sabi mo sa katabi mo, I like that. So Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip, yung binanggit kasi sa King James, pag-iisip, pero ang tamang translation dyan sa Hebrew,
plano, sapagkat nalalaman ko ang mga plano na aking iniisip o pinalano sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan. Take note ha, ang lahat ng plano ng Diyos is for our good. Everything that happened na hindi mabuti, hindi plano ng Diyos. Listen up, church. Ulitin ko, lahat ng plano ng Diyos is for our good. Lahat ng hindi maganda na nangyayari is not the plan of the Lord. Ngayon, tanungin ko kayo, ang sakit pa, plano ng Diyos? Hindi. Ang problema ba, plano ng Diyos? Ang karamdaman ba, plano ng Diyos? Aksidente ba, plano ba ng Diyos? So lahat ng mga bagay na negative ay hindi plano ng Diyos. Put in mind, so what is happening sa buhay mo na hindi maganda, alam mo na hindi yan plano ni Lord. Because kapag plano ng Diyos, mabuti lahat. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, mabuti. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, parang seryoso ka. Seryoso tayo masyado. So, again, you can now distinguish if it is the plan of God or not. Pag negatibo, alam mo na hindi yan plano ng Diyos. Pero pag maganda ang nangyayari, wow, ito ay plano ng Diyos. Na-promote ka, plano ba ng Diyos o hindi? O masenso ka, plano ba ng Diyos o hindi? Nagtagumpay ka, plano ba ng Diyos o hindi? O masinso ka sa buhay, plano ba ng Diyos o hindi? So mga kapatid, lahat ng mga bagay that will lift you up are God's plan, and those things that will bring you down are not God's plans. So maliwanag na mga kapatid, pagpatuloy natin. Pabalik, hindi pa ako tapos. Sabi niya, sapagkat nalalaman ko ang mga plano na aking plinano sa inyo, sabi ng Panginoon, mga plano tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong uling wakas, at kayo'y magsisitawag sa akin, at kayo'y magsisiyawan at magsisinalangin sa akin, at aking didingin kayo. Sabi mo sa katabi mo, praise the Lord. Niwala ba kayo? Sabi ng Bible, ang lahat na plinanuhan ng Lord, tumawag man sila, pakikinggan sila ng Panginoon. Amen? O sabi mo, I like that. Sige, malakas na palakpak sa Panginoon. Ilang araw ko ito inaral, pero nakikita nyo lang yan, limited. Pero tinilang ko sa different translation, lumabas na mayroong umpong siyam na plano ang Diyos sa buhay natin. So next, hallelujah, 9 unfailing plans God has for His chosen people. Siyam mo yan, isa-isahin natin mga kapatid. So, basa tayo mga kapatid. So number 1, hell is God's plan for His chosen people. Ang kalusugan, plano ng Diyos, ang sakit, hindi. Praise God. Basa tayo, nasa Bible ba? Sabi niya, for I know the plans I have for you, plans for your well-being. Sa ibang translation, anong sabi? Sige, next. Hallelujah. For I know the thoughts and plans that I have for you, thoughts and plans for welfare. Para malaman po ninyo, sinonymous ang salitang well-being at saka welfare. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, well-being. Gusto niyo ba yan, mga kapatid? So, praise God. Sakit, kasi kumakain ng mga hindi nagbibigay ng kalusugan sa kanyang katawan. Ang iba bumigay ang katawan dahil sa mga vices. So, ang sabi ng Bible, my plan for you is health. Sabi ko nga mga kapatid, sa Bible, para malaman po ninyo, sa Bible, minsan lang itinagda sa tao ang mamatay. Tayo ay minsan lang mamamatay. Pero alam niyo po, yung tinatawag ng Bible na itinagdang kamatayan, hindi yung kamatayan na namatay ka sa aksidente, sa sakit, sa cancer. Namatay ka, mga kapatid, yung itinagda ay mamamatay ka, praise God. Huwag mo nagwawala sa likod, hindi ka makapag-concentrate. Hallelujah.
So, namatay ka sa katandaan. Sabi nga ninyo ulit, katandaan. Gusto niyo po ba na sa Bible times kasi, actually talaga ang edad ng tao, 1,000 years para to let you know. Sa Bible, ang pinakamataas o pinakamatanda ay si Methusalem. Si Methusalem ay 965 years. Siya po ay pinakamatanda sa Bible, 965. Hallelujah. So, ang itinagda ng Diyos ng kamatayan ng katandaan. Masarap yung mamamatay ka na wala kang karamdaman, namatay ka dahil sa sobrang tanda mo na. So yun po ang tinatawag ng Bible. The plans of God for you is for your welfare and well-being. Kaya mga kapatid, gusto ng Diyos na tayo ay malusog. Praise God. Ang dami kong kilalang mga mayayaman, ang dami kong kilalang maraming pera, pero hindi na makakain ng crispy pata, hindi na makakain ng sumpo, hindi na makakain ng alimango, hindi na makakain ng ano. Why? Because bagsak ang kanilang physical being. Praise God. Magamat may pera, hindi nila ma-enjoy kasi bagsak ang physical being nila. Pero maganda, mapera ka na, malusog ka pa, makakain mo ang lahat ng gusto mo. Amen? Palapakan natin si Lord. Amen. Kaya mga kapatid, ganito po yun. Kapag ka tayo may sakit, huwag niyo po yan i-welcome. Sabi mo kay Lord, Lord, this is not your plan for me. Ang plano mo sa akin ay malusog na pangangatawan. Amen? Ako nga, dalangin ko kay Lord, sabi ko, Lord, bagamat sinasabi ng iba, may mga sintomas na. Sabi niya, Pastor, pag antukin ka, pagka nanginginig ka, pag gutom ka, mataas ang sugar mo. Sabi lang ng iba. Pero ako sinasabi ko lagi, Lord, panatilihin mo akong malusog so that I can enjoy the blessing of the Lord. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Pangalawa, kasi medyo mahaba-haba po yan. Praise God. Abundance is God's plan for His chosen people. Kasaganaan. Ano bang ibig sabihin ng kasaganaan, mga kapatid? Of course, yung hindi ka kinakapos, hindi ka kinukulang. Masagana ka sa lahat ng bagay. Kaya pagka nangangailangan tayo, ay hindi ito plano ng Lord. Kasi ang plano ng Lord, mag-enjoy tayo sa buhay. Pasa tayo, Jeremiah 29:11 pa rin, sabi niya, I will bless you with a future filled with hope. Yung salitang blessing, ang sarap ng blessing, yung you are blessed, praise God, hallelujah, pinagpala tayong lubos. Sabi mo nga ulit sa katibo mo, hello, blessed. Kaya gusto ng Diyos, masagana tayo. Ayaw ng Diyos na kinukulang tayo. Ayaw ng Diyos na kinakapos tayo. Ayaw ng Diyos na naghihikahos tayo. Gusto ng Diyos, sumasagana tayo. That is the plan of the Lord sa buhay natin. Amen? Sabi mo nga, plano ng Diyos. Kaya alam niyo na ngayon kung plano o hindi ng Diyos. Pangatlo, peace is God's plan for His chosen people. Kapayapaan. Ang pamilya na laging away, listen church, ang pamilya na magulo, hindi yan plano ng Diyos sa isang pamilya. Alam niyo po, sabi ko nga minsan, kung kailan tuloy may problema na, naghihirap pa, lagi pang nag-aaway, nagkakaunawaan, di kaya may mahirap na, may problema na, keep silent na lang. Sabi nga, mga kapatid, mayroon ako narinig na leadership. Sabi niya, when problems come, be silent and let the success ang pag-ingay. Sabi ng sinabing binasa ko. Pagka may problema ka, manahimik ka daw lang. Pag nagtagumpay, hayamang tagumpay ang sumigaw sa tagumpay. Amen? Kasi ang iba, maingay, problema pa lang, ang dami nang sinasabi. Kaya ulitin ko, sabi ko, kapayapaan. Have you heard, church? Nawawala tayo sa concentration. Pati din ang nanay hindi makapag-concentrate. Hallelujah. Kaya natatapos ang linggo, wala naintindihan. Kasi itong mga bata, talagang bata. Alam nyo, sumasabay yung mga yan kasi ito takot si nanay dito kung mag-ingay. Kaya dito ako gagawa ng mga ganito. So, pansin mo, pag nasa bahay, ayos sila.
Pagdating dito, aatake ang mga yan kasi dito ka natatakot mag-ingay. Maibibigay mo ang hindi mo pwedeng ibigay. Maibibili mo ang hindi mo dapat bilhin. Kaya ang gagawin ng anak, pag-iingay talaga yan. Kasi yun ang kanilang fear factor ng nanay. Tama? Praise God. Ang mga bata naghahanap yan ng kung saan ka matatakot eh. Sabi nga, ang isang pagdidisiplina daw ng bata, una daw yan, idadaan sa iyak. Hindi ka natakot sa iyak. Pangalawa, idadaan ka sa paglulumpasay. Hindi ka pa rin natakot sa paglulumpasay. Ang gagawin daw ng bata, magpapasuka-suka yan. Praise God. Ay, hindi ka pa rin nadaan sa suka-suka. Ang pang-apat na gagawin yung parang magpapakapatay-patay na yan. Noon natakot ang nanay. Pag natakot ng nanay, doon sa medyo na hihingalo siya at nahirapan huminga, every time na may kailangan niya, ganun ang gagawin niya. Are you church? Tingnan mo, same lang. Kaya nga, sabi ko nga doon sa asawa ko, nung may anak kami, sabi ko, yung anak natin, huwag nating hayaan, huwag nating intindihin. Kasi doon sa book na binasa ko, sabi niya, pag umiyak, hayaan mo lang umiyak. Gawin niyo ang dapat yung gawin ko, kumakain kayo, kumain kayo, yan yung umiyak. Mapapagod yan. Pag tumigil, pagod ka na, kain ka na. Kasi kapag inintindi niya yan, madadivert kayo sa trabaho ninyo. Are you in church? Kaya sa mga mag-asawa, ganun lang gagawin ninyo. Ang bata, naghahanap niyan kung saan ka matatakot. Pag nakita niya, doon ka pala takot, yun ang lagi niyang gagawin. Amen? Ba't tayo napunta sa bata? Parang parenting tayo. Balik tayo. Peace is God's plan for His chosen people. Ang plano ng Diyos, kapayapaan, hindi yung magulo. Magulong buhay, magulong pamilya. Magulo na ang buhay, magulo pa ang pamilya. Hallelujah. Kaya, praise the Lord. Ako po, dami ko na mga inayos. Doon sa kabila, nag-aaway din doon yung mga mag-asawa. Sabi ko, sumasabay kayo sa init ng panahon. Huwag kayo sumabay sa init ng panahon kasi mainit ang panahon, maiinit pareho ang ulo. Praise the Lord. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, kapayapaan. Ang sarap ng pamilya na mapayapa. Amen? Ang kapayapaan daw hindi nasusukat sa dami ng pera, sa dami ng ulam, sa dami ng mga grocery. Nasusukat. Kahit tuyo ang kinakain ninyo, pwede kayo maging mapayapa. Pero mo tuyo ang inyong inuulam, nagsusubuan kayo sa iyo ang ulo. Ang inyong katawan. Pwede naman kayo maging mapayapa kahit wala. Are you in church? So maganda na payapang mag-asawa, mga kapatid. Because that is the plan. Kapag magulo ang pamilya mo, alam mo na hindi ito ang plano ng Diyos. Because the plan of God for my family ay dapat mapayapa. Next, praise God. Sabi niya, I know the plans that I have for you. They are plans for peace. But nahuli yan. Praise God. Okay, peace, kapayapaan. Okay, next. Praise God. Prosperity is God's plan for His chosen people. Basa tayo. Bakit prosperity? For I know the plans I have for you, plans to prosper you. Gusto ng Diyos na prosper tayo. Ang Tagalog kasi ng prosper, maginhawa. Kaya nga diba nung nakaraan, inaral natin guminhawa sa kaluluwa, sa katawan. Maganda yung maginhawa tayo. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, prosperity. Kaya nakita mo yung mga, natutuwa ako sa mga kaibigan nating Hapon o Chinese. May mga punsoy-punsoy sila na nag-a-attract daw ng swerte, nag-a-attract ng Venus, praise God. Pero alam niyo po, mga kapatid, hindi mo naman kailangan ng mga punsoy. Basta may Panginoon ka, gusto ng Lord, nagpro-prosper tayo. Sabi mo, sa katabi mo, giginhawa ka. Giginhawa ka. Kaya nga, kami na sila, Sister Joy, wala kaming ibang mga ginawa. Sabi ko, Sister Joy, kung lilipat kayo, huwag na kayong lumipat sa upahan. Panibagong problema, pag lumipat kayo, rento na. At least, praise God, mahal man ang inyong hulog, at least at the end, inyong bahay. Hallelujah. Kasi ang dami na, biro mo, pag nangungupa ka, sayang ang pera. Sabi ko, hindi man napupunta sa atin. Napupunta lang doon sa may-ari. May-ari ang pinag-prosper natin. Pero ako, sabi ko nga, mga kapatid, itong church natin, ano lang to, pagsamantala.
Ako, sabi ko kay Lord, pagdating ng panahon, lilipat tayo, pero sariling lote na natin. Is that good, church? Hallelujah. So, sabi mo nga sa katabi mo, I like that. Gusto ng Diyos mag-prosper tayo. Take note, church, pag kayo may mga problema, be patient lang. Hindi kayo forever dyan. Darating din ang panahon, nagiginhawa tayo. Sa kakantangan ng ages, kung nasa ilalim ka ngayon, darating ang panahon, nasa ibabaw ka na. Amen? O, kaya mga kapatid, be patient lang. May problema ka ngayon, okay lang yan. Hindi ka naman forever dyan. Basta lagi mong tandaan, isa sa plano ng Diyos, guminhawa ka. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, giginhawa ka. Okay, personalize mo. Sabi mo, giginhawa ako. Praise God. Okay, next. Ano pa po? Panglima. Immortality is God's plan for His chosen people. Alam niyo po, hindi lang ang Diyos may plano sa mundong ibabaw na ito. Ang Diyos ay may plano afterlife. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, afterlife. May plano ang Diyos sa kabilang buhay. Kaya huwag na kayo mag-alala. Pupunta ng langit? Si Pastor dito kaya pupunta ng langit? Si Mikaelo kaya? Pupunta kaya ng langit? Praise God. Ang plano ng Diyos sa atin is for immortality. Plano ng Diyos na hindi na tayo mamatay. Plano ng Diyos na tayo ay mabuhay ng walang hanggan. Basa tayo. Sabi ng Bible, I alone know the plans I have for you. Plans to bring about the future you hope for. Sa nangyayari ngayon, alam niyo sa Quezon City, may sunog na naman, Sister Joy. Parang nangyari sa California. Mga building sinusunog. Sabi ko, dati ang alam ko lang, pag may mga wildfire sa gubat, ngayon, alam niyo po, hindi na nasa gubat ang mga wildfire, nandito na sa mga bayan at bansa-bansa. Bakit kaya? Sabi ng iba, si Apostol Carillo, sa oras ng himala, sabihin man natin, hindi natin kapanampalataya, kaiba yung kapanampalataya, pero nagpre-predict sila na malapit na si Lord dumating. With spirito natin pangawakan. Pero no one can tell kung darating na si Lord, malapit na ba, malayo siya. No one can tell. Isa lang ang sinabi ng Bible, babalik siya tulad ng magnanakaw. Yung panahon na you do not expect. Ang magnanakaw, di man nagpapaalam yan. Hindi mo pwedeng sabihin, darating na o malayo pa. Kasi ang magnanakaw, you cannot predict kung kailan sila magnanakaw. Following church, kaya ang dapat natin gawin, be prepared always. Dapat lagi tayong handa sa Panginoon. Anytime na bumalik si Lord, handa na tayo. Amen. Kasi plano ng Diyos, yung future natin. Gusto ng Diyos, we will spend our life in eternity. Gusto niyo po ba ang eternity? Yes. Praise God. And then, dagdag pa po, sabi niya, I, the Lord, tell you this. I have decided that I will do for you. I want to give you hope for a good life in the future. Magandang buhay. Magandang buhay doon. Mas masarap, sabi nga ng Revelation 21:4, wala nang luha, wala nang kapighatian, wala nang kalungkutan, wala nang pananambitan, wala nang ano pa man. Because, church, again, sabi ng Bible, hallelujah, kaya may kanta, di ba? Sa langit, wala nang beer. Dito, mayroon ng beer. Praise God. Bakit? Kasi sa langit, papahirin lahat ang ating mga luha. Wala nang karamdaman, wala nang paghihinagpis, wala nang mga lihim na pag-iyak. Ang hirap kaya yung lihim kang umiiyak kay Lord. Tama? Sino sa inyo ang mahilig umiyak ng lihim kay Lord? Pag nakita ng anak, nanay yan, ma. Kahit umiiyak, ang sasabi ng nanay, wala lang anak, napuwing lang. Because, ang mga nanay, naglilihim yan talaga ng nararamdaman. Hindi yan mga open sa anak. Are you church? But, in the future,
even in afterlife, God has a plan for you, good life. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, good life. Kaya ako, sabi ko, gwagwapo ako. Hindi man ako gumapo dito sa lupa, pero sa kabilang buhay, lahat ng mga imperfectness mawawala dahil magiging perfect na ako. Baka hindi niyo ako makilala sa langit. Amen? Gwagwapo tayo lahat. Praise the Lord. Kaya yung mga hindi gwapo masyado, may pag-asa ka. Praise God. Huwag lang dito. Kasi ginawa ko na lahat ng mga pampaputi, malatayo. Ano pala yun? Ano pala yun? Praise God. Glutathione. Malatayo. Lason pala yun. Glutathione. Sinubukan ko na lahat. Puputi ng sandali. Counting drive lang ng motor. Alam niyo po ba kung sino ang sensitive at takot umitim? Yung mga maiitim. Kaya malalaman mo, yung mga, pag sinabi niya, hindi ako lalabas. Mamaya, umitim ako. Tingnan mo ang kulay niya, maitim yan. Lahat ng takot umitim, maitim. Praise the Lord. Pero yung mga papuputi, hindi man takot yan umitim. Ako din, takot ako umitim, pero sabi ko, ayaw mo na lang yan. Wala na yan. Pero pagdating sa langit, papaguhin ang lahat. We have hope in the future. Amen? Yung mga magaganda na, gaganda pa yan, pero all of imperfectness will pass away and the new has come. Kaya salamat kay Lord, mayroon na plano. Again, church, do not doubt, kasi plano ng Diyos na makasama tayo sa kabilang buhay. Kaya huwag ka na mag-doubt kahit medyo pasaway ka, kahit sabihin natin 50-50 ka pa. Hallelujah. Kita ko kanina sa timeline ko, galing gumitara. Talagang galing gumitara. Pero sabi ko kay Lord, sorry na lang Lord, kasi kapag kilala mo kasi ang tao, parang kahipokritohan na lang. Kasi kilala mo, kahit magaling ko gumitara, pero ang buhay hindi maayos. Are you here, church? Kaya mga kapatid, again, huwag ka na magduda kasi hindi ka susukatin sa ginawa mo, susukatin ka sa ginawa ni Lord para sa iyo. Kasi mayroon nga nagtanong sa akin yan. Sabi niya, Pastor Lito, may kinalaman ba yung pagbibisyo ko sa aking kaligtasan? May kinalaman ba yung aking paninigarilyo sa kaligtasan? Sa pag-iinom sa aking kaligtasan? Sa pagsusugal sa aking kaligtasan? Alam niyo po ang sagot ko, very balanced ako. Sabi ko, vices has nothing to do with your salvation. Sa Tagalog, ang mga bisyo, walang kinalaman yan sa kaligtasan. Kasi, si Spurgeon, kilala niyo po ba si Spurgeon? Isa yan na pinakamagaling na preacher in the world. Hindi lang sa Malacañas, in the world. Pero naninigarilyo ho yun. Kasi sa kanilang lugar, malamig. Kailangan manigarilyo. Are you here, church? So sabi ko, walang kinalaman ang bisyo sa kaligtasan mo. Kaya kita mo, kahit naninigarilyo ka, kung may faith ka kay Lord, naniwala ka sa ginawa ni Lord, ligtas ka kasi wala namang kinalaman ang paninigarilyo. Ibig ba sabihin, Pastor, pwede na kami manigarilyo? Hindi. Your vices has nothing to do with your salvation, but your vices has something to do with your testimony. Walang kinalaman sa kaligtasan ng bisyo mo, pero may kinalaman sa patutuo mo. Kasi tayong mga Kristiyano, dapat nagpapatutuo tayo. Who will believe you? Nasasabi mo ang Diyos ay Diyos ng pagbabago na ikaw hindi nagbabago. Ulitin ko, church, balance ang sagot ko. Vices has nothing to do with your salvation, but vices has something to do with your testimony. Tandaan po natin, nagpapatutuo tayo. People are looking sa atin. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, patutuo mo. Kumusta ang patutuo mo? Praise God. Hallelujah. Kaya, okay lang yan. Hindi ko sinasabing okay, praise God, pero
Kung mayroon pa man gumagawa ng ganyan, hallelujah, magbago ka na kasi baka may nakakakita sa'yo, nakitison sa'yo. Kasi malupit ang Bible. Kung sabi ng Bible, kung ikaw ang nagiging sanhi ng katitisoran ng iyong kapwa, much better na bitinin ka daw ng bato at ihulog ka sa dagat. Kasi ayaw ng Diyos na maging cause ka ng pagkakatisod ng iyong kapwa. Kaya ayusin natin ang ating patutuo. Amen? Amen. Palapakan natin ang Lord. Hallelujah. Okay, next, praise God. Next, pang-anim na, nursing is God's plan for His chosen people. Iba ba, Pastor, yung criminology, hindi ba plano ng Diyos? Hindi po yung nursing na kurso, no? Mga kapatid, nursing, what I'm pointing out is, ito po ang pangangalaga ng Diyos. Yung pag-care ng Lord. Basa tayo. Sige po. I know what I am doing. I have it all planned out. Plans to take care of you. Sabi mo nga, take care of you. Isa pa pong talata. Praise God. Mayroon pa sabi niya, I know, saan tayo? I, the Lord, tell you this. I have decided that I will do for you. I have plans to help you to do well. Maganda yan, mga kapatid. Si Lord, nag-care. Kaya nga, alam niyo po, nung bata ako, ang unang trucks na nag-attract sa akin, may nagmamahal sa iyo. I don't know sa mga kaidaran ko kung nakaabot kayo ng trucks na yan. Isang bata na street children. Wala nang nagmamahal, natutulog na lang siya kung sa bangkita, kung saan-saan. Pero alam niyo po, mga kapatid, biglang may lumipad na isang papel sa kanya. Nang binasa niya, may nagmamahal sa iyo. At dininan niya, Jesus. Kaya if nobody loves you, nobody cared for you. May Diyos na nagmamahal sa iyo. Amen? May Diyos na nagkikare for you. Amen? Palapakan niya natin si Lord. Hallelujah. Di ba trabaho ng nursing? Ang nurse ay alagaan, pangalagaan ang pasyente. Praise God. Hallelujah. So the Lord, this is God's plans for us. Kaya huwag mo sasabihin, nobody care. Mayroon, may nag-aalala sa'yo. Andyan si Lord. Amen? May nakakaalam, may nakakabatid ang lahat. So someone is caring for you, and that is Jesus. Si Jesus lang ang hindi nagbabago. Ang tao pwede magbago, but si Lord ay hindi. Okay, next. Malapit na tayo matapos. 7, expectation is God plans for His chosen people. Why do I set na expectation? Basa tayo. Sabi po dito, for I am conscious of what? Of my thoughts or plans about you, to give you hope at the end. Tingin kayo sa scripture. To give you hope at the end. Saan lang nangyayari ang hope? In the beginning, at the end. Sabi ko, ang Diyos, kayang gumawa ng hibala even in the last day, even in the last hour, even in the last minute. And the God whom we are worshiping can do miracle even in the last second. Alaala ko ang isang sino sa inyo nagbabasketball? Last 2 minutes na. Last 2 minutes. Nako! Mababa. Huli sila ng 2 punto. Last 2 minutes na. Nagmamadali na. Praise the Lord. Alam niyo po na nagbibilang na 5, 4, 3, 2. Nako, pagdating ng 1 na 3 points. Sila ang nag-jump. Di ba pwedeng ganon? Praise God. Ang Diyos mo na sinasamba mo, ang Diyos na wino-worship mo, ang Diyos na pinaglilingkuran mo, He can do miracles even in last second. Segundo, kayang gumawa. Kaya sabi ng Lord, to give you hope at the end. Kaya huwag kayong mag-alala. Nagbibilangan tayo ng araw. 12, 30, 40,
Naku, 14 na, 14 na. 14 na. 15, naku, wala pa. Magpipilang kami, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, alauna na wala pa, alas 2 wala pa. Pero praise God, hindi mo alam na pagdating ng alas 4, may himala ang Diyos. Amen? Lagi niyong tandaan, the God that we are worshiping is the God who gave us plan of hope at the end. Amen? Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, gusto ko yan. Ang ganda niyan, praise God. Exciting yung ganyan eh. Praise God, tama ba? Napaka-exciting yung segundo na lang. Praise the Lord. Hallelujah. Na gumagawa ang Diyos ng himala. Basta matuto ka lang manangan sa Kanya. Amen? Eh, natutuwa tayo sa ating mga kapatiran dahil pari-pari yan nag-uusap. Kumusta na? Kumusta na ako? Kumusta na siya? Parehas nagkukumustahan. Pero, lagi niyang tandaan, plano ng Diyos na dumating ang inaasahan mo sa huling pagkakataon. Anong petsa na ngayon? 12. 13. Kita mo huli yung aking kalendaryo. Bukas 14 na. Nako, Martis pa na yan. Nako, hallelujah. Pero take note, church, God can do miracle. Pwedeng gumawa ng Lord kahit in last second. Palapakan natin siya. Amen. Sabi ng Bible, to give you hope, Bisaya, to give you hope at the end. Wala pong hope in the beginning. The hope is always, but nabibisaya ko at the end. Amen? O sabi mo, I like that. Sino may problema? Ang dami. Hindi lang kayo, pati ako. Padami ng problema. Marami ako niyan. Pero, praise the Lord, hallelujah, hindi ako nawawala ng pag-asa. Bakit? Sabi ng Diyos, siya ang ating pag-asa. At the end, pwedeng gumawa ang Lord ng miracle. Amen? Praise God. Okay, next. Hallelujah. Pangalawa na lang, success is God's plan for His chosen people. Ang tagumpay ay plano ng Diyos. You are not intended na maging talunan. Praise God. Ikaw ay tao na may plano ang Diyos para magtagumpay. Kaya pag may problema ka, put in mind, magtatagumpay ako dito. Amen? Okay, basa tayo. Praise God. I know the plans I have for you. I want you to enjoy success. Amen? Gusto niyo po ba ng success? Sarap ng success. Hallelujah. Nandyan sila, Brother Ray. Si Brother Ray, ano po yan? Suki namin sa tubigan. Minsan, kasama ako nagdi-deliver sa kanila. Nakikita ko siya may coffee window. Tapos may ano siya, sabi ko, may wifi window. Sabi ko, marami kang mga ano-ano dito Marami mga line of business. Then, ako minsan natutokso din ako mga kapatid, window-window na yan. Kasi, para lang ma-provide ang lahat ng pangangailangan. Pero ang hindi ko lang kayang pasukin, yung maging dancer, macho dancer. Kasi, baka imbes na perang iba to sa akin, mga bote ang ibabato sa akin. Pero, alam niyo, ang Diyos ay mabuti kasi gumagawa ko lahat ng mga paraan ngayon, mga kapatid, para na mag-provide ng pangangailangan. But, isa lang ang sinabi ng Diyos, may plano ako sa iyo, anak, para magtagumpay. Amen. Hallelujah. Amen? At natutunan ko sa mga matatagumpay, learn na maging tingin sa mga negatibong tao. Matuto kayo. Kasi isang palangan nahulog sa isang bangin. Ginawa na ang lahat ng kasama niya mga palaka, hindi makaahon. Tapos, sumisigaw ng iba, hindi mo kaya yan. Ang iba nga, gumibab na. Ang iba bumigil na. Ang iba umayaw na. Ang iba tumigil na. Hindi mo kaya yan. Hanggang inabot na magdamag. At later on, yung palangan na yun, nagtagumpay.
Bakit po? Yung panampalaka na yun, bingi. Kaya tayo, dapat marunong tayo magbingi-bingihan. Amen? Kaya pag sinabi yan, hanggang dyan ka na lang. Wala kang narinig. Hindi ka makakapagtapos. Wala kang narinig. Mahirap ang isinilang, mahirap kang mamamatay. Wala kang narinig. Bakit? Ang taong gustong magtagumpay, bingi sa mga negatibo. Amen? Kaya mga tao, kukomment lang yan. Comment lang ng comment. Kaya sa Facebook, ang daming mga basher, comment lang ng comment. Hindi man nila naiintindihan yung mga sinasabi, basta kukomment sila. Mga kapatid, ganyan din po ang buhay. Learn na maging bingi tayo sa negatibo. Kaya sabi ng Bible, plano ng Panginoon na i-enjoy natin ang success. Kaya sabi ko nga doon sa mag-asawa, matatanda na, mayaman, ang mga anak niya nasa ibang bansa, mga matatagumpay din. Sabi ko, enjoy nyo lang buhay, ilang taon ko kayo? Nasa 70. Mag-travel around the world na lang kayo. Kaya, pag may edad na tayo, i-enjoy natin. Ikutin natin ang buong Pilipinas. Punta ka ng Palawan, punta ka ng Cebu, punta ka ng... Kasi minsan gusto natin pumunta ng ibang bansa, hindi pa natin napuntahan ng magagandang lugar sa Pilipinas. Maraming magandang lugar sa Pilipinas. Amen? I-enjoy natin yan pag maraming blessing. Palapakan natin si Lord. Amen? And then number 8. Number 9 na pala. Security or protection is God's plan for His chosen people. Basa tayo. Sabi po ng Bible, I say this because I know what the plans I am planning for you. Plans for your security. Yan ang sabi ng EXB translation. Plans for your security. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, you are well secured in the hand of the Lord. Amen? Secure tayo. Actually, araw-araw, ang ating buhay ay nasa panganib. Araw-araw. Yan, mga kapatid. Ang buhay natin nasa panganib. Pero